Magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ang pangkat 7. Ang tatalakayan po namin ngayon ay tungkol sa kaugnayan ng wikang pambansa na isinulat ni Emerita Esquito. Ang Pilipinas ay dumaranas ng matinding kompleks, na ang ibig sabihin ng kompleks ay mahirap unawain, magulo, masalimuot, hindi maipaliwanag ang ating bansa. At itinuturing natin itong mababa ang uri ang mga bagay na Pilipino. Halimbawa, ang isang bagay ay Pilipino, itinuturing natin itong mababa ang uri. Ang akala natin ay sasampalataya ang buong mundo, lalo na ang mga taga-Asya, kung tayo ay mag-Ingles. Hindi natin natatalos na pinagtatawanan tayo sapagkat matatas ang mga Pilipino sa Ingles, ngunit hindi sa sariling wika. Ang ibig sabihin ng matatas ay mahusay o magaling tayo mag-Ingles, ngunit hindi naman tayo marunong sa ating sariling wika. Hanggang hindi natin napangingibawan ang kompleks na ito, maaari tayong purihin sa harapan, ngunit pagtatawanan naman tayo sa likuran. Ang bawat intelektwal ng ating bansa ay dapat magbigay ng kanyang ambag para sa pambansang pagsisikap tungo sa Filipinasyon. Dahil dito, masasabi natin na malaki ang pananagutan ng mga dalubhasa upang magkaroon tayo ng isang makabuluhang patakarang pang-edukasyon. Sa papel na ito, itinatalakay ang mahigpit na pagkakaugnay ng wikang pambansa sa pagtatamo ng edukasyong sadyang para sa Pilipino. Latin. Ang Latin ay ginagamit na wika ng mga intelektuwal sa Europa. Halimbawa ng mga bansang Europa na ang wika nila ay Latin, mga bansang Italian, French, Spanish, at marami pa. Ang Latin ay isinulat ng mga aklat sa filosofiya noong mga panahong Medievo, Renascimiento at Moderno. Buhat noong mga panahong Medievo at Renascimiento hanggang sa kalagitnaan ng panahong Moderno, ang ginamit na wika ng mga intelektual sa Europa ay ang Latin. Sa Latin, isinulat ang mga aklat sa filosofiya noong mga panahong iyon upang lalo pang maraming dalubhasa ang maabot ng mga ito. Sa makatuwid, inaasahan ng lahat ng isang intelektual ay hindi lamang nakakapagsalita sa kanyang sariling wika, kundi nakapag-aral at nakauunawa rin ng wikang Latin. Ito ang dahilan kung bakit nang sumulat ang henyo ng Renascimiento na si Giovanni Pico, tanyag sa pangalang Pico della Mirandola, isang kompendyum na naglalaman ng 899 na thesis. At hinamon niya ang mga matatalinong tao sa Europa na makipagtalo sa kanya tungkol sa mga thesis na ito. Ang paghamon ay hindi sana niya naisagawa kung hindi siya dalubhasa sa Latin. Ang kalagayang ito ng wika ay nagpatuloy sa ilang pamantasan ng Europa hanggang sa ikalawang Konselyo Vatikano. Ayon kay Emerita Esquito, ang tao ay maaaring magaling sa dalawang uri ng wika: sariling wika at wikang banyaga. Ito ay wikang Filipino at wikang Ingles. Ang wikang Ingles ay maaari itong gamitin sa pakikilahok sa paligsahang pandaigdig o sa pakikibahagi sa mga pagtitipong internasyonal. Ayon naman sa kanya, dapat munang matutunan ang sariling wika bago mag-aral ng iba pang wika. Ang bawat Pilipino ay mahahasa sa isang wikang internasyonal, pero bago siyang matutong magsalita ng iba pang wika, dapat muna siyang matuto sa kanyang sariling wika bago siya mag-aral ng iba pang wika. Tayong mga Pilipino ay may isang natatanging kasaysayan, sapagkat inumpisahan natin ang ating pag-aaral sa isang wikang banyaga. Ang mga nagsipag-aral noong panahong Kastila ay namulat sa isang daigdig ng kaalaman na hinugi sa wika ni Cervantes. Sa katunayan, hanggang sa kasalukuyan ay mayroon pa tayong mga kababayan na hindi marunong
ng ibang wika maliban sa Kastila. Ang mga nagsipag-aral ng ika-20 siglo ay namulat sila sa tulong ng isang edukasyon na ginagamitan ng wikang Ingles. At dahil dyan, natutunan ng mga Pilipino ang salitang Ingles. Pinilit silang magsalita ng Ingles. Ang sino mang magsalita sa ating sariling wika, pinapatawan ng multa. Nakakatawa na dahil sa ating sariling wika, ang ating sariling bayan, tayo ay pinaparusahan. Tiyak na noong panahon iyon ay hindi pa tayo gising. Hindi pagising ang mga Pilipino sa isyu ng nasyonalismo. Pati ang ating kurikulum ay tad-tad ng mga kursong Amerikano tulad ng American History, American Literature, American Politics at marami pa. Hanggang sa ika-60 dekada, tayo ay marunong pa ng Ingles. Ingles ang medium na ginagamit sa mga paaralan at pamantasan. Lahat ng transaksyon sa loob man o sa labas ng silid-aralan ay isinasagawa sa wikang ito. Kahit minsan ay hindi bumigkas ng salita ang isang profesor kung hindi rin lamang sa Ingles. Wari ba'y isang sakrelihiyo ang magbitiw ng salitang Tagalog o ano pa mang wikang Filipino. Hindi mahirap unawain ang kalagayang ito ng wika noong panahong iyon, sapagkat lahat ng mga aklat, sining at matataas na panayam ay sinasagawa sa wikang Ingles. Ang lahat ng ito ay biglang nagbago. Nang sumapit ang ika-70 dekada, tayo ay nagising. Namalayan natin na sa pagsasalita ng wikang Ingles ay ating pinanatili. Watas man natin ito o hindi, ang isang pag-iisip, kanluranin at isang ideolohiyang hiram sa isang salita. Ang isang pananaw na banyaga. Tayo ay bunga ng isang sistemang nagbubunyag ng isang kaisipang kolonyal. 70 taon muna ang ating pinalipas bago natin natuklasan ang ating kaluluwa bilang Pilipino. At noon lamang natin inumpisahang pag-aralan ang ating wika kasabay ng Ingles. Sa makatuwid, noong ika-70 dekada, ang isang malaking alon ng nasyonalismo ay bumalot sa ating bayan. Nagsimula tayong gumamit ng pananaw Pilipino sa pamamagitan ng pagbubuwag ng mga bakas ng kolonyalismo. Ngunit ating namalas na ang pinakamatindi sa mga bakas na ito na hindi natin kayang buwagin ay ang wikang kolonyal na Ingles. Taong 1974, nagkaroon ng Bilingual Educational Policy o BEP. Ito ay naghahalong wika ng Tagalog at Ingles na tinatawag na Taglish. Buhat ng pairalin ang patakarang ito, ang Filipino ay isinasabay na sa pag-aaral ng Ingles. Hindi na tayo pinarurusahan kapag tayo ay nagsasalita ng ating sariling wika. Subalit, may isang masamang ibinunga ang patakarang ito. Alalaon baga ang mga tanikala ng ating dilang nakapinit ay biglang nabuksan at tayo nagsimulang maghalo ng Ingles at Filipino sa ating pagsasalita. Napinsala ang dalawang wika. So, diyan lamang po ang aking ulat. Ang susunod na mag-uulat ay si Binibining Juliani F. Galang. Magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Juliani F. Galang at ipagpatuloy ko lamang at karagdagan lamang sa unang manguulat. Buhat ng pairalin ang patakarang ito, ang Pilipino ay isinabay na sa pag-aaral ng Ingles. Hindi na tayo pinaparusahan kapag tayo ay nagsasalita sa sarili nating wika, no? Subalit may isang masamang ibinunga ang patakarang ito. Alalunbaga, ang mga tanikala ng mga dakigang nakapinid ay biglang nabuksan at tayo ay nagsimulang maghalo ng Ingles at Pilipino sa ating pagsasalita. Dahil sa kanilang hangaring tanggapin sila na mga karaniwang mamamayan ay pinaghalo ang Ingles at Pilipino sa isang pangungusap. Ito'y isang halimbawa. Ang comment ko lamang ay yung botto line na if you want na mahusay na cabinet members, kukunin mo sa private sector. Ito'y yan yung isang halimbawa ng pangungusap na ipinaghalo ang Ingles at Pilipino. Si Benigno ay magaling sa Ingles, subalit dahil pinaghalo ang Ingles at Pilipino, nagsimulang katawa-tawa ang dalawang wika.
Ang pamamarang iyan ay isang masamang halimbawa sa ating mga kabataan na hindi nagsusumikap na matuto ng matuwid na Ingles o matuwid na Pilipino. Di ba hanggang ngayon tayo ay nasasadlak pa rin sa kabuuan ng Taglish? Ang maikling kasaysayan ito ng wika sa ating bansa ay nagpapahiwatig ng dalawang bagay. Una, pagkatapos ng 88, hindi pa rin maaaring sabihin na ang Pilipino ay natuto na ng wikang Ingles. At ang ikalawa, lumalaganap na ang isang bulok na wika, ang Taglish na hindi Ingles at hindi Pilipino. Sa kabuuan ng tinakta ng 20 siglo, tayo ay tinuruan ng Ingles. Buong pagmamalaki nating ipinangangalandakan na ang Pilipinas ang ikatlong bansang gumagamit ng Ingles. Gaano nga ba tayo karunong mag-Ingles? Maging ang mga marurunong at nag-aaral nating mga kababayan ay malimit pa rin bating nariringgan ang mga katagang ito. Taken care of, it's up for you, between 4 to 6 o'clock at this point in time. Yan ang mga karaniwang naririnig pa rin natin hanggang ngayon. Ang wika ay nanggagaling sa kaibuturan ng kaluluwa at ito ay dahilan kung bakit hindi tayo maaaring lubos na matuto ng Ingles. Isinulat ni Rabindranath Tagore ang kanyang tula sa kanyang katutubong Bengali at siya ay nagtamo ng Nobel Prize. Paano kaya kung si Tagore ay gumamit ng Ingles na kaya naman niyang bigkasin? Sa kanyang katanungan, paano kung gumamit si Tagore ng Ingles? Marahil mahihirapan ng mga Pilipino na intindihin kung ano ang ipinapahiwatig ng tula at kung paano maibubunyag ang ating malalim na kalungkutan o pighati kung hindi sa ating sariling wika. Ang Pilipino ay kabilang sa pamilya ng wikang Malaya, Polynesian at madali tayong matuto nito, sapagkat ang mga wika sa Pilipinas ay magkakapalit sa tunog, talasitaan at instruktura. Kailanman ay hindi natin maaaring maipahayag ang ating malalim na damdamin sa Ingles na gaya ng Ingles o Amerikano. Mayroong ilang pasabuli sa tuntunan ito, katulad ni Jose Garcia Villa, Nick Zokwin at Herring Puluta. Sana'y unawain ninyo akong mabuti. Hindi ako sang-ayon sa pagbubuwag ng Ingles. Mananatili ang Ingles bilang ikalawang wika. Sina Andrew Gonzales at Bonifacio Sibayan ay naglimbag ng isang aklat na may pamagat na Evaluating Bilingual Education in Philippines 1974 to 1985. Dito ay sinuri nila ang ibinunga ng BEP. Pinatutuhanan nila na bumaba nga ang antas ng edukasyon sa Pilipinas na nakaraang dekada. Gonzales and Sibayan 1988, 40-44, ngunit itinanggi nila ito dahil sa BEP. Ang mga mag-aaral o magaling o hindi magaling sa Pilipino at Ingles. Hinaluan din na ang Pilipino ay magiging lubos na lengua franca o wikang opisyal sa lahat ng larangan ng gobyerno, edukasyon at buhay nasyonal. Sa madaling salita, ang Pilipino ang magiging tunay na wikang pabansa natin sapagkat madali itong matutunan ng mga Pilipino kabilang ang mga kababayan natin na hindi marunong magsalita sa Tagalog. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang susunod na ating tatalakayin, ang kaugnayan ng wikang pabansa at edukasyon. Isa pang pananaliksik ang isinagawa tungkol sa 7,269 na mag-aaral na kumuha ng NCEE noong 1986. Ipinakikita ng estadistika na mas mataas ang nakuha ng mga mag-aaral sa mga tanong na nakasulat sa Pilipino kaysa sa Ingles. Lumalabas na isa sa bawat dalawang katanungang nakasulat sa Pilipino ay nasagot ng mga mag-aaral, samantalang isa lamang sa bawat 4 na katanungang Ingles ang kanyang sagutin ng mga ito. Ito ay nagpapatunay ng wika ng mananaliksik na hindi wasto ang pag-aakala ng mga mag-aaral at hinahadlangan ng mga katanungang ipinapahayag sa Pilipino. Ang pananaliksik na ito, kung idaragdag ng mga datos ni Gonzales at Sibayan, ay nagpapatunay na sa kabila ng kasalatan ng interes sa wikang pabansa ng mga Cebuano at Ilonggo, ang lalong nakakarami sa bansa ay tumatanggap sa Pilipino bilang simbolo ng ating pagkakaisa at kasarilan. Yan lamang po at ipagpatuloy ng susunod nating mang-uulat. Sa pagpapatuloy ng pag-uulat ni Miss Galang,
Ako nga pala si Shanami Ambahal. Ang kasalatan ng mga paganyak o incentives ay itinuturing ng pananaliksik na isang sanhi ng malamig at matamlay na pagsisikap tungo sa ikauunlad ng Filipino. So sa panig ng pamahalaan, kulang at kulang pa rin ang paganyak o incentives ang suportang ibinibigay nito. So halimbawa nito, ang paghanda ng mga magtuturo sa isang kampanyang pambansa upang ang Pilipino ay tuluyang magamit ang mga panayam na intelektual. Ang edukasyon ang pinakahuli sa kilusan ng Filinisasyon sapagkat ito ang larangan na kabaon sa Amerikanismo. So, ayon sa aking pananaliksik, ang kagawaran ng edukasyon ang pinakahuling binitawan ng mga Amerikano. Ang mga Pilipino ay patuloy sa pagsasalita ng Ingles, lalong-lalo na sa masisela na panayam sapagkat hindi sila nakuhang turuan ng ibang wika. So, ngayong tayo ay tumatahak na sa dekada ng nasyonalismo, panahon na upang tangkilikin natin ang isang agresibong patakaran tungkol sa edukasyon ng wika. Ang dekada ng nasyonalismo ay maging isang hungkad na panaginip lamang kung hindi natin pag-iibayuhin ang pagsusumikap upang umunlad ang ating wikang pambansa. So, ang pagsisikap ay kailangang bumukal sa sarili nating kusa sapagkat hindi ito nakukuha ng mga dekreto at department orders lamang. Tanging ang lubos na pagtataguyod ng pamahalaan, ang puspusang pagtulong ng pribadong sektor at ang pinakamalaganap na pagpapahayag ng mass media ang makatutulong sa pagpapaunlad ng wika. Ang ating mga intelektual ang may tungkuling tumayo sa unang hanay ng mga tagapagtaguyod ng Filinisasyon sa pamamagitan ng malawakang pagsasalin, pagpapanayam at pagdaraos ng mga pagtitipong gagamitin ng Filipino. So, ang industriya at kalakalan ay dapat ding hikayatin na sa tabi ng kanilang mga memos, paunawa at paalaalang na sukat sa Ingles ay dapat ding ilagay ang katumbas nito sa Filipino. So, lahat ng mga Filipino ay dapat pagpapayuhan sa pamamagitan ng radyo, pahayagan at telebisyon na pagsumikapang maipahayag ang anumang idea sa isang wastong Filipino o sa isang wastong tambalan ng wikang Filipino at English. So, nararapat na atasan ang DECS ang bawat paaralan, kolehiyo at pamantasan sa pagtatag ng isang komite ng wikang pambansa upang mangalaga sa pagsasalin at manguna sa Filinisasyon. Dapat gisingin ang ating kamalayang nasyonal tungkol sa wikang pambansa. Sa bawat Pilipino ay dapat na akiting gumagamit ng Filipino sapagkat ang isang wika ay uunlad lamang sa pamamagitan ng paggamit. Ang Kongreso ay nararapat na gumawa ng isang batas na lilikha ng isang pambansang akademya ng Filipino, katulad ng Academy Franchise na namamahala ng lahat ng may kaugnayan sa wikang pambansa. So, ang akademya ay maghihikayat ng mga tagapagsalin sa Filipino, magtustos ng salapi sa lahat na nagsusulat ng wikang ito, magtatag ng mga pagtitipon at sineminar na gagamitin ng wikang pambansa, at gaganap na hukom sa lahat ng alitan tungkol sa wika, gaya ng pagbaybay, balarila at palaugnayan kung tutulungan ng industriya at kalakal. Ang akademya ay maaring magtatag ng mga aklatang gumagala na gagamitan lamang ng Filipino. Lahat ng klasik ng lahat ng mga larangan ay dapat ipaabot sa ating mga kababayan na sa kasalukuyang walang binasa kundi ang mga comics dahil sa kasalatan ng maaring basahin. Ang akademya at ang DECS ay maaring magtatag ng mga komite sa iba't ibang larangan ng karunungan gaya ng literatura, filosofiya, ekonomiya, mga agham panlipunan at mga agham ng kalikasan. So taon-taon ay wala tayong isinisigaw kundi ang kasalatan natin sa magagamit na aklat na nasusulat sa Filipino. Ginawa pa natin itong dahilan upang ipagliban o tuluyang hadlangan ang kakaunting pagpapapunyagi sa pagpapalaganap ng Filipino. So ang DECS ay dapat mamuno sa pagpapalawak ng paggamit sa wikang pambansa sapagkat ito ang hensyang may pananagutan nito. Kaugnay nito, ang DECS ay nararapat ding magsumikap na ang edukasyon ng wika ay puspusang gampanan at pangalagaan.
Nararapat na patatagin ang DECS ang kanyang pamamaraan sa pagtuturo ng wika at gumagamit ng mga pantulong sa pagtuturo nito. So, ang DECS ay dapat magtatag ng isang programa para sa mga gurong magtuturo ng Filipino. Kailangang ibilad muna sila sa mga klasikang isinalin sa Filipino upang maituro ito sa mga mag-aaral. Magandang araw, ako nga po pala si Ricami Ibada. Ngayong araw, ang aking tatalakayin ay kadugtong lamang ng aming topic na ang kaugnayan ng pambansa at ng edukasyon. Ang kahinaan ng pundasyon ng wika ay isang malaking balakid sa pagkakatuto ng mga mag-aaral. Ano pa nga ba ang maaaring gawin ng mga paaralan kung ang mga nag-aaral ay walang kakayahang umunawa at magsaulo ng mga itinuturo sa kanila? Kung aalisin ang hadlang ng wikang banyaga, magiging mabisa ang ating pagtuturo. Sa makatuwid, ang pag-aaral ng Pilipino ay hindi lamang sa kadahilanang nasyonal, kundi sa kadahilanang edukasyonal na rin. Kapag ating kinalas ang ating pagkakatali sa wikang English, lalawak pa man din ang abot tanaw ng ating isipan. Kailangan maibilad ang ating mga kabataan sa liwanag ng buhat sa ibang kultura at kalinlangan. Napapanahon na upang ibaling ang panalangin sa Europa upang mapigil ang ating pagkapari-wara sa mga bagay na makanayaw. Aking nababatid na ang mga Pilipinong nag-aaral sa Amerika ay karaniwang bumabalik bilang Amerikanong kayumanggi. Nakabihis Amerikano at tumatangkilik sa pananaw na Amerikano. Hindi nga ba tayong mga Pilipino ay mayroong isang kakatuwang karanasang pangkasaysayan? Ang mga Kastilang sumakop sa atin ay hindi nagsikap na turuan na Kastilang mga Indyos. Sa palagay ko, ito ay isang malaking pagkakamali ng mga Kastila. Natatakot ang mga Kastila na matuto tayo ng kanilang wika, sapagkat ayaw nilang matuklasan at madama natin ang katotohanan tungkol sa malupit na pagkakasakop nila sa atin. Ginawa nilang dahilan ang relihiyon na itinuro nila sa sarili nating wika. Ang nakaligtaan nila ay ang katotohanang sinuman ang marunong magsalita ng Kastila nila ay magkakaroon din ng mga pagpapahalaga sa kultura ng Espanya at estilo ng kanilang pamumuhay. Ang Amerika ang gumawa ng wasto. Taglit tayong tinuruan ng mga Amerikano ng Ingles at sa pamamagitan nito ay nagumpisa tayong magbigay ng pagpapahalaga sa mga aklat, sini at panitikang Amerikano. Gayon din ang kanilang paraan ng pamumuhay. Dahil dito, hindi na kailangan kumilos ang mga Amerikano upang mabili ang kanilang chewing gum, pantalong, maong at manikang yari sa mga gulanit na damit. Nang dahil lamang sa kakayahan nating magsalita ng Ingles, tayo ay nakasasabik ng pumunta sa Amerika at manirahan doon. Talagang matalino at tuso na ang mga Amerikano. At ang mga ginagamit nilang kasangkapan ay ang kaalaman natin sa wikang Ingles. Sapagkat nababatid nito, yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Andrea Republico, ang huling reporter ng ang kaugnayan ng wikang pabansa at edukasyon. At ito ang huling yugto. Pantas Pranses. Ang nagsabi na ang tao ay wika. So ang Pantas Pranses daw sila ang naglahad na ang tao ay wika. Paggamit ng wika. Tayo ay nakakaalam, nakapagtuturo at nakapagpapahayag ng ating mga ideya at damdamin. Sa pamamagitan din ng wika,
tayo ay nakapaglalarawan ng mga bagay na baliwag. Sa paggamit ng wika, ay mas lalo nating nilalahad ang ating mga saloobin at ideya na walang kuro-kuro. Mga Hapones. Sila ay hindi marunong magnipongo, ngunit kayang mahalin ang kanyang bansa. Mga Pranses. Hindi batid ang langue Francais o Britannico. Langue Francaise. Langue Francaise ang digitalized treasury ng wikang Pranses. Ang nasyonalismo at wika ay magkaakbay. Terra firma. Ang ibig sabihin niyan ay matibay na tuyong lupa. Ang Pilipinas ay nakararanas ng matinding kompleks o komplikado. Ang Grego, sa Ingles, Greek, ay maaaring tumutukoy sa mga sumusunod, mga bagay na may kaugnayan sa bansang Gresya. Ang mga sumusunod ay hiram na salita sa Grego. Una, fisika. Sumunod, biolohiya. Ikatlo, psikolohiya. Ikaapat, geolohiya. At kalama ay phi. Ang mga sumusunod naman ay hiram na salita sa Latin. Una, a priori. Pangalawa, a posteriori. Pangatlo, per se. Ang hirap sa ating mga Pilipino ay ang paghiram ng wika ay tinuturing nating pagsira at hindi pagpapayaman ng paghiram ng wika. Ang dahilan din sa ating kahinaan, tayo ay nasa ikagitnang uri o middle class sa kolonyal. Ang dapat isalin ay ang mga ideya at hindi salita. Halimbawa ng salita, una, horizon. Sa Tagalog o sa Filipino, abot-tanaw. Sumunod, pirate. Sa Filipino, tulisang pandagat. Ikatlo, to meet halfway. Sa Filipino, magsalubong. Will to live. Sa Filipino, kaloobang manatili. Ni Schopenhauer. Isang popular na pangungusap mula sa Sein at Zeit ni Martin Heidegger ay ang mga sumusunod. Das Sinn des Schienden ist nicht selbst ein Schiendes. English, the being of being is not self-being. Filipino, ang pagkabagay ng isang bagay ay hindi bagay. Pangungusap ni Sartre. Le nientis. English, nothing nothingifies. Filipino, ang kawalan ng nagpapawala. 1971. Itinataguyod ang laban para sa wikang pambansa. 1972. Nilimbag ang filosofiya sa diwang Filipino o Pilipino. 1974. Inilathala ang kasaysayan ng filosofiya. 1982, nang ipapatupad sana ng DECS o DECS na ang paggamit ng Filipino sa lahat ng paaralan at pamantasan, lumabas ang aklat kasamahan sa pagtuturo. Sa kasalukuyan, sinusulat ng ilang kasapi ng Kagawaran Pilosopiya ng Pamantasan de la Salle ang isang leksyon at sanggunian ng filosofiya sa wikang Filipino. Kritika de Renan Vermouth, dakilang aklat ni Immanuel Kant. Ang wika ay mahalaga na dapat pagkaingatan natin. Yun lamang po ang aming report at maraming salamat.